So guys, today we're gonna unbox this new gaming laptop ni Asus, which is the V Series. Ano ba ang V Series? Well, we all know that there are two types of gaming laptops si Asus. We have the ROG, which is their premium gaming. But if you're looking for a budget type gaming laptop, dyan papasok si TUF. However, may mga customers pa rin na medyo namamahalan sa TUF. Well, it's because maganda ang quality ng TUF, kaya nga tinawag siyang tough. Ngayon, since namamahalan pa rin sila, si Asus, of course, they made a new model which is more cheaper than the TUF. Ito ang sinasabi nilang isa sa mga budget gaming laptop nila, which is the Asus V16. Now, titignan natin kung ano ang maganda at pangit dito sa laptop na ito. Before we open this, I just noticed na mga recent videos natin ngayon is parang Asus ang pinag-uusapan natin. First, we got the ZenBook, yung color beige. And then the Expert Book, yung talagang binasa-basa natin, tinapak-tapakan natin na gumagana. And after that, the ROG Xbox Ally X. Ayan, the handheld. And now, we're talking about this Asus V16. Now, you might wonder, binayaran ba kami ni Asus dito? Hindi po. This is not a sponsored video by Asus. Kaya nga, if may maganda dito, sasabihin natin. At pag meron din pangit dito, hindi natin sugarcoat yan. Sasabihin natin kung ano yung pros and cons dito sa laptop na ito. Now, let's proceed and unbox this Asus V16. This is the box, pero once you open this, meron pa siyang isang box, diba? Daming box, diba? O ha? Normally kasi yung mga gaming laptop, ito na yung box na yun. Pero si Asus, meron pang isang box. Well, para saan ba to? Kasi itong box na to, nandito rin kasi yung kanyang Asus backpack. Sorry, hindi ko masabing gaming backpack. It does not look a gaming backpack. And then, ayan, ito yung kanyang design. Game on! Create smart. What's inside the box? We have here the laptop. Mamaya na yan. And then, we got the printed materials. This printed materials, meron dito tiyatawag na Asus Premium Service. Anytime, anywhere. I think this is the premium service in case if you want to upgrade your warranty. Kasi, we just heard that you can actually extend your warranty for Asus. By standard warranty, is only 2 years. If you want to extend it like 3 years or 5 years, pwede yan sa Asus website. And they also have this option that if you want to change your warranty into international warranty, kasi normally ang mga warranties ng laptop is just local eh. But if you're the person on the go na you go one country to another country, you might consider upgrading your warranty into an international warranty. And we also have here the charger, and this charger is 150 watts. Of course, gaming laptop should have mataas na watts na charger. I'm expecting mga 200, 300. Anyways, and then the charger, this is not Type-C, okay? Normally kasi sumisikat na yung Type-C charger, but this is not a Type-C. What else do I need? Oh, this one, the box. Yung box, pwedeng yung gawing laptop stand, okay? Hindi na natin yung iti-tear, okay? Nakita nyo naman dyan yung itsura pag naging laptop stand na siya. Now, let's talk about the unit. Pag-usapan muna natin about the appearance of this Asus V16. So, it's color black from everything. Kanyang top cover, even dito sa body, and kahit dito sa ilalim. And ang color ng backlit keyboard nito is color blue. Ngayon, sa TUF is color white, while the ROG, well, they say it's color red, pero kasi ang ROG kasi customizable RGB keys yun eh. Kaya nga mas mahal siya. Ngayon, ito is color blue siya. May kita nyo yung WASD and even the arrow keys. Mas iba yung keys niya compared dun sa standard. And by the way, this is an alphanumeric keypad since this is a 16-inch laptop. And makikita nyo, sobrang laki ng kanyang tracking pad, no? What else? Asus logo here and Asus logo here sa ilalim ng monitor. And of course, dito naman sa ilalim, rubbers. Bakit ganun lang yung vents niya? Ang liit ng intake niya, oh. Ito lang yung intake niya. I'm expecting for a gaming laptop na talagang, this is all vents, all ventilation na talagang humihigop. The exhaust is here, na bumubuga siya sa monitor. But the intake, as in, ang liit. Tingnan mo, may kita mo yung fan niya. So, this is actually ganito kalaki yung fan niya. Pero, yung intake ventilation is, ito lang. And I'm also seeing another fan here. Yung alam nyo yun, parang 1/4 lang ng fan ang nakakahigop because of this. Nababaffle lang ako na bakit kailangan nilang tipirin ang pag-intake ng fan wherein gaming laptop should have a good air fan or cooling system. Mamaya we'll try to install MSI Afterburner and we'll try to na AAA game. Tingnan natin kung gaano kainit itong laptop na ito. Ulitin ko, no, pag may maganda sa unit, sasabihin natin. At pag meron tayong nakitang pangit sa unit, sasabihin natin. And right now, ito sinasabi natin, hindi tayo bias dito sa ating YouTube channel. Now, let's talk about the dimension. For the width,
width, we got 14 inch. For the depth, that's 9.9 inch. While for the height, it's 1 inch. The diameter, just in case that you want to know, it's 17 inch. And by the way, the model is V16, ibig sabihin, 16 inch ang screen size ng monitor na ito. And now, a viewing angle of a 180 degrees na flat, and about the weight, it's 1.89 kilograms. So, kulang-kulang 2 kilograms. Well, what do you expect? It's a gaming laptop. Of course, gaming laptop tends to be bulky and mas mabigat. To be honest nga, hindi nga ganun kabigatan tong laptop na ito. Medyo magaan pa siya compared sa iba. And about the ports, we got here a charger na akala ko mini display port. We got the HDMI, we got a USB Type-A, USB Type-C, and the audio combo jack. So, by the way, the USB Type-A is meron na kasi dito 5 Mbps. Of course, it's still fast travel data speed whatsoever. And on the other side, we got here another USB Type-A with the indication of a 5 GB per second and the light indication if it is on and if it is charging. Okay, so this unit, this V16 comes a lot of variants. Merong 4.5, 4.7. It even comes with a Ryzen. And yung video card din niya iba-iba. Merong 4050, 5050, or mga ibang 5060 or 5070. But the model that I have here, let's just to be exact, is the V3607VH-RP521W. Ngayon sasabihin nyo, sobrang haba naman. Well, ang pinaka-importante naman kasi doon, yung pinaka-last model lang, which is the RP521W. You can actually use that model in case that you're buying it on the different stores. Kahit di nyo bilhin sa amin, okay lang. At least napanood nyo sa amin. Panoodin nyo sa amin, pero sa iba nyo pa bilhin. Okay lang. Going back, no, in case that you want to, gusto nyo hanapin to sa ibang stores, just tell this model, which is the RP521W. Now, if you're looking for a laptop that comes with the Microsoft Office, dyan yung model na WSM. Pero without the Office, this is only W. Sa gaming laptop, of course, pag meron pa tong Microsoft Office, it tends to be more expensive. Di ba naman kailangan ng Microsoft Office na legit? Ginagawa natin ng paraan yan eh. Now, about the specifications. This is a Core i5-210H. So, you could actually Google na lang yan kung ano yung base and turbo boost. The memory is 16 gig. The storage of this laptop is 512 SSD. And it is running a Windows 11 Home. Katulad na sinabi ko, this model or variant does not come with a Microsoft Office. Now, the display of this unit, alam niyo, hindi ko na kailangan sabihin yun. Parang lahat na dito na yun. O, tignan nyo. May screen to ratio dyan na 89% screen to body. So, ibig sabihin, 11% is consumed by the borders, while the 89% is consumed by the screen. Okay, what else that we need to know on this one? Comparison of an i5 12 and 13. Mas mataas ang Intel Core 5 compared sa mga dating i5 12H or 13H. Talaga? Hindi ko lang nalaman And mas mataas daw ng up to 15%. Yun yung sabi dito sa internet. And meron daw kasama tong Game Pass na 3 months. 3 months? Iksi naman nun. Sana ginawa na nila lifetime. Now, about the display of this laptop, since the model is V16, this is a 16-inch. The resolution is 1920 by 1200. The aspect ratio is 16 by 10. Dati kasi, ang mga aspect ratio is 16 by 9, which is tinatawag natin Full HD. Now, this one is the WUXGA. And the refresh rate of this laptop is 144 Hz. In case na gusto mo tipirin yung battery, pwede mo naman i-move sa 60 Hz. For example, if you are on the go, wala ka nakikita talagang saksakan ng charger na alam mo, kailangan mo yung charge nito, pwede nyo i-reduce na 60 Hz. Ngayon, if you want to play games and especially FPS, smoother refresh rate, of course, kailangan mong ilipat sa 144 Hz. So, it's just a tip in case that you want to save battery, no? Now, moving forward, the video card that we have here is the latest video card, which is the RTX series. To be exact, this is NVIDIA GeForce RTX 5050. Parang ano lang, no? Parang buhay lang. O, kamusta ka? 5050? Dati nagbibiro lang ako dati ng RTX 5050. Akala ko, si NVIDIA dumiretso na ng RTX 5060. Kasi pangit pakinggan ng 5050 Wag ginawa talaga nila, 5050. Pero, wag niyong minamalit tong RTX 5050 Simulan muna natin. RTX 2050 and 3050 are just 4 gig dedicated. Pumasok si RTX 4050, which is a 6 gig dedicated. Pumasok si RTX 5050, which is an 8 gig dedicated. Now, sasabihin nyo, 8 gig dedicated for 5050. well, try natin sa games yan. Mag-install tayo ng games dito and tatry din natin thermals dito. Kanina nakita nyo ang lilit ng air intake. And currently malamig dito and currently talagang umuulan. So
tingnan natin kung tataas pa rin ang temperature. Okay, camera test on this Asus V16. Well, actually, I was surprised na ang ganda ng camera quality niya, no? Kasi normally, sa mga ganitong camera quality, I'm just seeing this sa mga premium laptops. Katulad ng mga Envy, katulad ng mga ZenBook. Now, it's on this budget gaming laptop. Oh, see? Well, mababa megapixels siya compared sa mga camera phones. Pero, hindi mo na kailangan mag-webcam dito. Maganda yung camera quality niya. I could rate this actually 8 out of 10. And what you're hearing right now is the audio quality coming from this unit. And by the way, this comes with a camera shutter for privacy in case na gusto mong i-on or i-off. Ayan. And kanina, when I was testing this kanina, hindi gumagana yung microphone. I checked the privacy or the settings or whatsoever. Lahat naman naka-enable. Baka lang magkamali din kayo, katulad ng ginawa ko. You need to press the F9 button of this para to ensure na hindi ka naka-mute. Okay? And speaking about mute, this is what you're hearing right now from the Asus V16. Pakinggan naman natin yung mismong speakers nito. Okay, so kanina, it has its own mic para i-record yung sounds natin. Now, that's the input. Now, let's talk about the output naman ng sound quality na to. Ang ganda ng camera quality niya, no? Kasi normally, sa mga ganitong camera quality, I'm just seeing this sa mga premium laptops. Katulad ng mga Envy, katulad ng mga ZenBook. Okay, so the sounds is coming from this and this one. And to be honest, okay naman yung sounds niya. Sa'yo, okay naman ang sounds niya. Yeah, okay naman. Oh, we haven't even tried any YouTube music just to test it, right? Para i-test yung bass. Pero, you know, just to use the microphone of this, okay naman. Yeah, that's the sound in the camera. Of course, this is a gaming laptop. Now, pag-usapan naman natin about the games. Let's try this on games and mamaya, i-remove natin yung chassis. Titignan natin kung ano pang pwedeng i-upgrade dito sa Asus V16. This is what's underneath the chassis of the V16. So, ito yung kanina ko pang dilema. Ang lalaki ng mga fans. However, ang liit ng screen. Tiyo, ito lang. Sana nilahat na nila to. Jesus. I don't know. Anyways, in case that you want to upgrade this is the memory. So, currently, 16 gig ang nakakabit dito. You can actually make this to 32 by adding additional 16 para maging 32. We got here the M.2 slot, which is the 512. Pwede nyo palitan yan to 1 tera or if you want. And now, let's check this other. Okay, so wala nang other M.2 slots. And we have here the Wi-Fi card, of course, the processor, and the video card on this one. And we got here the heat sinks and the fan. We also have here the battery and the speakers. Just to sum it up, ang pwede nyo lang i-upgrade dito or pwedeng dagdagan is the memory slot dahil meron pa siyang bakante. This laptop comes with a 1-week replacement and, of course, a 2 years warranty coming from Asus. And about the warranty, pwede nyo i-upgrade yun based on what you prefer. Okay, now let's talk about the pros and the cons of this Asus V16. Siyempre, simulan na muna natin sa mga pangit. Okay, anong pangit dito? The exhaust is actually too small. Hindi natin nakita doon sa gameplay na talagang uminit. Kasi currently, we're in a cold room temperature eh. Hindi naman laging ganito ang temperature ng room. What if lalaro ka sa mainit na lugar? Tapos, yung ventilation mo, sobrang niliit. O, hindi natin nakita sa MSI Afterburner. Pero dito, talagang nababackfall talaga ako dito. Ang laki-laki oh, pwede mo gawin lahat exhaust yan oh. Natatakot ba kayo maalikabukan to? Eh, mas okay na ako maalikabukan to kaysa naman masunog yung mga chips dito. Asus, parang bakit ganun, no? Ayun yung fans, oh. Dapat yung fan nyo, ganito nakalaki. Ginawa nyo ng box. Ginawa nyo ng line. Ayan, oh. Laki naman ang fans nyo. And the other cons pa na napansin ko dito, ayan. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung mga smudge or yung mga fingerprint magnet. Ayan. Diba? Pag kumain ka ng french fries o burger, tapos saka mo hinawakan to. Nako. And they're still there. From the start of this video until now, nandito pa rin. Napupunasan naman yan ng mga microfiber cloth. Pero you need to tend to punas this from time to time. What else? The cons na napansin ko dito is, dito ang daming ports. Pag dito, isang port. Sana evenly distributed din, no? Pero ano lang, yun lang, napansin ko, ba't isang port? Pwede nyo man rat-ratin pa ng ports dito eh. Probably, other cons is, the keyboard is not customizable, katulad ng mga ROG na customizable per keys. Well, of course, mas mahal yun. Ito kasi, tinatawag nilang budget laptop. As sa mga cons din na napansin ko dito is, wala siyang Microsoft Office, but I'm not sure if it is big deal para sa inyo yun. You know, we find ways. So, in case na meron pa kami nakakitang pangit dito, we'll just put it on the comment. And speaking of the comments, if you reach this video this far, a like and a subscribe will be much appreciated. Kasi, imagine niyo, di ba? Kung gusto lang namin bumenta, di lahat ng maganda sasabihin na namin sa laptop. Ngayon, of course, transparent tayo dito. Kung anong pangit, sasabihin din natin. Puro tayo kapangitan, no?
Now, let's talk about the pros of this V16. I'll start with the camera quality, no? Camera quality, actually nagandaan ako. Nagulat ako kasi I'm expecting na yung camera quality niya is katulad ng mga ibang standard, ibang gaming laptops na pangit ang camera quality, na kailangan pa ng webcam. But this one, maganda, katulad ng premium laptop. I didn't expect it for a budget gaming laptop. And sound quality, which is medyo okay naman. Hindi siya yung super boom, super bass, pero if you compare this to other laptops na tunog lata, mas okay ang sounds nito. The microphone, yung kanyang input, maganda. Even yung output, maganda. Another pros, of course, I'm not sure if the pros is the video card, but you know, RTX 5050 is already an 8GB dedicated. But kaya pag sinasabi ko 5050, parang kala mo may patay. Kamusta? 5050 na siya eh. Ano to? RTX 5050? Ano ibig sabihin RTX 5050? Buhay, patay. Sana yata lang ako doon. Pero going back now, RTX 5050 is an 8GB dedicated. A 4050 is a 6GB and a 3050 is a 4GB. Diba? Laki ng difference. Parang equivalent niya is 3070. Of course, the pros on this one is the price. Ngayon, ang pricing nito, of course, mas mura siya sa ROG and mas mura siya sa TUF. And as you can see, mas mura pa rin naman tayo sa SRP. So I think nasabi ko na lahat ng tungkol dito about sa V16. If you do have suggestions or kung nakabili ka na nito, you can actually comment down dyan para makatulong sa mga ibang viewers natin. Maraming salamat for staying this long, and I'm also hoping na sana on our next video, hindi naman Asus na, baka ibang brand naman ng pag-usapan natin. So then again, this is Tito Dustin. Thank you for watching. Have a good day. Bye-bye.